Sa TESDA kapasok, hello sa inyong lahat. Ito na naman tayo, may bagong lista naman tayo ng karaban. So, dito sa umpisa, yung mga pre-cut na siya. Ito yung i-assemble. Yan, ibaba na lahat mo yan. Ito pala yung table ko. So, nagbababa dyan. Pagkatapos may baba dyan. Sukat-sukat na mamaya. Pero, kwentuhan muna tayo. Kung paano ako nakapag-umpisa dito. Dati kasi nag-arap din ako ng TESDA Las Piñas. Shoutout pala dyan sa TESDA Las Piñas. So, kumuha ko dyan ng NC1, NC2. Tapos, nung nagbabarko pa ako, nagamit ko siya. Hindi pala nagamit ko siya sa panahon na ako. So, may portable welder kami sa deck. Pag may mga nakikita kong pinagprapaktisan tulad ng mga relay sa sira, papaalam ko lang sa boson. Nagre-repair ako. So, sa Pilipinas kasi, puro stick welding lang ang tinuturo. Lalo dyan sa pinag-aralan ko sa TESDA sa Las Piñas, yan lang naman kasi ang available. Dito kasi guys sa Australia, mostly dito lalo sa pag-factory na to, ang gamit lang mga MIG o kaya mga stainless. Ang stick bihira gamitin siguro dun sa panlabas lang sa mga field ginagamit yun. So, kung sa inyo, mas mabuti kung yan pa lang sa Pilipinas, meron na kayong mga experience na may mapasukan kayo na MIG. Sa ngayon, marami naman na binebenta ng mga MIG na welding. Kasi tulad dito sa Australia, mostly na talaga MIG ang gamit. So guys, mas advantage kayo kung MIG ang gamit. Kasi ako, stick yung naging experience ko. Mahirap i-adjust. Noong unang pasok ko, meron kasi akong pinasukan dati na kumpanya. Sinabi ko lang na may experience sa welding pero sa hindi sa MIG. So may mga Pilipino akong kasama dati. Hindi naman tinuturo yung techniques, so hindi ko makuha po. Ang hirap. Ang ginagawa ko dati kasi in-applyan ko welder sa forklift driver. So, pag nagpo-forklift ako tapos pag sa umaga, inuunahan ko sila maaga pumapasok para makapag-practice ng yung MIG welding niyan kasi hindi ko makuha yung technique. Pero kung may magturo ng technique dyan, maganda, maayos, mabilis, matuto. Pero kung hindi ituturo sa'yo, tulad ng mga naging kasama ko ng Pinoy, hindi talaga tinuturo yung technique, so hindi ko makukuha. Hanggang yung nakatuman sa po, nag-apply ako sa kumpanya na to. Sa tulong naman ng kaibigan, nakapag-practice nga sa unang trabaho ko. Okay na pala ito yung tinibayan ko talaga yung log ko makapag-apply dito. So guys, yan na. Nag-measure na ako dyan. Pagkatapos ko may samba sa table, measure na ako dyan. So ituloy natin yung kwentuhan. Nung nakapasok na ako dyan, hirap pa rin ako mga dyan sa place, pero tinuturuan na ako paano yung pag-welding ng MIG. Tapos, nahirapan lalo ako dahil dito, maninipis ang tinitira namin mo, 0.3, ganyan. Talagang butas-butas talaga, kahit siguro yung magaling na welding pag hindi mo na po yung technique dito sa maninipis na to. Butas ang bagsak mo. So, sa katagalan siguro, how many days yan, natuturin. Tapos kasi ang manipis dito ang kira namin pag mga bala namin sa mga wire na yan, 0.9. Tapos ng mga structural naman o mga body build ng mga truck na 1.2 yung gamit nila mga kapal. Dito 0.9 guys. Tapos ito na tayo. Bali nabuo ko na yan. Baliktad ko na rin yan. Yung suspension na yung wine-welding with yan. And tapos, pagkatapos na may kabigyan mo suspension, pagtapos na lahat yan, may balik ka rin mo na.
Makikita tayo sa video mamaya guys. Kasi dito, ikaw na rin magbabaliktad yan gamit ang ganti train. So, binigyan naman ako ng mga pinatraining pala kami ito ng mga certificate para magamit mga ah, ah, ganti train na yan, crane na yan. Tapos sa pala guys, kung gusto nyo makarating dito, maraming proseso pero pag experience ka, lalo pag mga 3 years ka na, 5 years ka na, pwede ka nang mag-apply dito. Kumuha ka lang ng mag-process ka lang dyan, beta test na natawag. Tapos, English test, hindi naman masyadong kataasan. Mga, siguro 4.5 lang. English na tawag na IELTS or PTE. Pero pag graduate ka naman ng BS, kuha ka lang ng, ano, tawag ito, di ba lang tawag na sakti doon sa high school, kuha ka ng parang graduate ka ng mga BS, may bibigay sa inyo ng certificate para hindi ka na mag-exam ng mga PTO IELTS. Maraming nag-i-sponsor dito ng mga company mo. Kasi may mga kasama ko, Muslim mga Pinoy, ni-sponsor ang galing sa Pilipinas. So mga Muslim, mga sa kanila, nanggaling din ng mga malaking kumpanya, mga pagpagawaan ng barko, mga bot, mga South, taga-South, magalingin sila. Tapos mga aluminum pa tinitira nila. Gagandaan kasi dito guys, kahit yung mga nakarating dito na inisponsoran ng mga kumpanya, ang bigay sa kanila per hour is 33. Mababa compare dito naman talaga sa sahuran pero sponsored sila. Pagdating ng 2 years, pwede naman na silang lumipat ng kumpanya. Makahanap na sila ng mga ibang mapasukan na mas mataas doon. So, kasi yung iba, mas 40 plus, 50, 60, mas malaki pa sa kwan talaga. Sa tawag ito, sa My God. sa mining pala mga guys, sa mga offshore. Talagang as in matataas. Abot yan ng mga 100 plus, mga naman mataas pa. Kaya din sa mga namaltaas sa tao dito. Sa mga pipe welding, mataas din ang mga bigayan yan. Kaya, pag nakarating kayo dito, maraming pagkakataon. Pagkatapos yung may sponsoran, makalipad na kayo agad, mas maganda yung opportunity nyo. Ito na guys, so welding pa rin ng welding. Matapos itong titira ko na to suspension, mamaya mabaliktad na yan. Tapos kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-comment para try natin sagutin.
Ito na guys, gagrind na ako dyan. Kinis-kinis ng konti. Ito guys, natapos din na sa cleaning area pipinturahan. Mamaya, sa lagyan magulong katapos. Kompletuhan ng mga airbag, kung ano-ano pa mga fittings. Hanggang dito na lang guys. Next video ulit, kwentuhan. Salamat!